tayong mga Pilipino ay hindi na sana tayo mabudol pang ulit, no? Nitong si Bongbong Marcos, no, lalo na sa sinasabi niya na willing siya makipagbati sa mga Duterte. Kasi nga we've spoken already, no? Nagsalita na ang taong bayan sa the last May 12 elections. We have the momentum, no? If this government will not shape up, and I doubt if they will shape up during the last 3 years, lalong-lalo na si Bongbong Marcos, na lame duck president na nga siya, no? And in fact, I would argue Martin Romualdez is still in control of the House of Representatives in the 20th Congress. Kasi nga kung titingnan mo, yung kanyang lakas CMD he still has about 104 seats, no? At yung mga kaalyado ng bagong alyansa na NPC, NUP at saka we will probably discount Nationalista Party of the Villars. At yung mga Liberal Party na nanalo diyan sa nakaalyado na rin ni Martin Romualdez, they number around 220 or 224 out of the 317, no? Na mga kongresista na nahalal muli. Therefore, it's about 70% of the House, no? Ang numbers nila diyan. So again, it's Martin Romualdez. There's a looming, well, hindi naman looming kasi nakikita na natin yan about 2 years ago na talagang there's a tug of war between Malacanang Lisa Marcos and Martin Romualdez and his camp, no? To play who's in power really, no? Dito sa ating bansa. So I think yung greed at pagiging sakim nitong si Speaker Martin Romualdez ay mangingibabaw pa rin in the 20th Congress. Kung hindi man impeachment, maghahanap na rin yan ng mga panibagong mga pamamaraan. Again, para pabagsakin itong si VP Sara, yung mga Duterte at Duterte supporters, no, hanggang hindi na makatakbo yan in 2028 bilang Pangulo po natin. Kasi wala naman talagang the elections in 2028, if I may add, Jade, has already been won by VP Sara Duterte. Today. Opo. Pero bago ko lang ipasa kay Partner Advisor AB, sa tingin mo magkakaroon ba ng mga pagbabago kapag isang kaalyado ng mga Duterte ang uupo bilang Senate President this 20th Congress? Well, talagang merong pagbabago. With all due respect to the Senate, no, hindi naman rin sila ganoon kagarapal, no, unlike doon sa Congress, no. Kasi yung mga kongresista doon, they work on parochial politics, no. Yung hinahalal sila ng kanilang mga constituents, no, sa mga distrito lang nila, no. Whereas the Senate ay nahalal at large, no, ng kabuuang populasyon ng mga Pilipino. Secondly, yung mga senador na yan ay they are presidents and vice presidents in waiting, no? Kaya nga sinasabi na they are independent sovereigns, no? The 24 independent sovereigns of the Senate. Kasi nga galing sa kanilang hanay ang posibleng magiging pangulo or pangalawang pangulo sa darating na eleksyon sa 2028. And I think there will be some alignments, halimbawa na, even if hindi kaalyado totally ng mga Duterte, there will probably be another tug of war dyan sa Senado, kung saan itong si Martin and si Lisa will be exerting its influence, no, kung sino talaga ang magiging next Senate President, no? Whereas the Duterte camp naman, and those moderates, no, na ayaw talaga sa impeachment ni VP Sara, will now have a strong ally, no, doon sa Senado at would probably accumulate the needed numbers, no, to form their own bloc, no, whether it's a majority or a high-numbered minority in alliance with again the other moderates diyan sa Senado. So it's very, very interesting, Jade and Admar, yung bagong Senado in the 20th Congress, kung very interesting yung magiging forma ng liderato dyan. I would think so. AB, magandang umaga, mayong buntag sa Admar po ito. Nabanggit na rin ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong naging pahayag ni
Marcos Jr. patungkol doon sa kasunduan. Gusto niya makipagsundo no, sa mga Duterte at ayon nga dito sa kanyang kapatid na si Ginoong Bong Duterte sa pinakahuling update doon sa The Hague, Netherlands, napailing lang si former President Rodrigo Duterte. Anong basa mo doon? Well, of course, no. Again, you do not need to be a rocket scientist or a genius to formulate your own opinion about this, no. Kaya napailing talaga kasi nga kahit sino naman mapailing ka na lang talaga, no. At anong tawag dito, mapataas kilay ka na lang, no. Sa mga sinasabi, no. So I think the former president, no, took it with a grain of salt and would probably be integrating that pronouncement of Bongbong Marcos to his future political strategy and political messaging, if I may say, Admar. Opo, pero nakikita nyo rin po ba na lumalabas na doon sa kanyang sinasabing gusto niya nang makipagsundo pero wala pa ring pag-amin kung meron ba siyang nagawang kasalanan? Kasi parang lumalabas, parang ano siya parang siya yung dihado. Na, uy, kailangan ko na makipag-sundo. Marami na siyang mga kaaway. Parang tila yung mga Duterte nagmumukhang kontrabida dito matapos yung kanyang pahayag. Well, I agree, no, Admar. Yung latest pronouncement ni Bongbong Marcos is a case of a bully playing victim. Yun ang gusto nilang i-telegraph, no? Yun ang gusto nilang ipakita sa taong bayan, na sila yung biktima, no? Pero nakikita naman natin na the Filipino people is not buying it, no? Kasi nga, sila talaga yung bully. At hindi si Bongbong Marcos, pero complicit siya sa pagiging bully nitong kanyang pinsan na si Martin Romualdez dyan sa Kamara at ng asawa niya si Lisa Marcos, who are practically in control of this government. So again, this is a case of a bully playing victim, playing the victim card. And sa sinabi ko nga kanina, para ilagay sa alanganin yung mga Duterte at sila yung magbumukhang masama kung ayaw nilang makipagbati. Kasi nga, makikipagbati ka nga, hindi mo naman sinasabi ano yung conflict na gusto mong makipagbati. So paano yun i-address? Di ba? Ano yung mga solusyon para magbati kayo? Diba? Sino yung mga tao na medyo may alitan kayo? So, general statements like that actually does not impress the Filipino people already, Admar. And actually, magkasundo naman sila dati. Ang tanong, sino ba yung ang dahilan kung bakit hindi na sila nagkasundo? Kasi nung sila ay sa Bisaya pa nangulitaw, no? Dito kay kay Vice President Sara Duterte, nung sila ay nanunuyo pa, nung sila ay nanliligaw pa rito, napasagot nila si VP Sara dahil nga sa continuity, pagpapatuloy, maraming mga kondisyones doon. At bakit nila pinili din si VP Sara? Kasi alam nila na malaking hatak ito. At sabi nga ni VP Sara, ang dahilan para mataas ang tsansa ng pagkapanalo lalo na sa bahagi ng Visayas and sa Mindanao na may tuturing na baluarte ng mga Duterte. At ito nga, nagkaroon ng nanalo sila ang unit team, pero kalaunan, sino ba ang nagdulot noong pagkawatak-watak ng unit team? Dapat din ba na mayroong gawing pag-amin doon kung sinong may kasalanan? Kasi parang ang nangyari, o kalimutan na natin, o bati ulit tayo. Tama, no? Kaya sabi ko, hindi naman bulag yung mga Pilipino. They run on a platform of unity team, quote-unquote. They run on a platform na pagkakaisa para maitaguyod at maituloy yung sinimulan ng dating presidenteng si Rodrigo Duterte. Pero the moment they sat in office, wala na silang ginawa. Basically, they entrapped VP Sara in 2022 doon sa kanyang confidential funds. No? At ngayon nga, makikipagbati, pero yung sabi ko, wala namang inaamin na kung saan siya
nagkukulang at kung ano ba talaga ang mga well, again, no, Admar, let's just put it this way. Congressman Toby Chanco, the campaign manager of Bagong Alyansa, now is clearly saying na yung impeachment complaint ni VP Sara was done or was signed whether under pressure, under duress, or under a direct bribery or indirect bribery by the Speaker, by the leadership of the House. So yun na lang muna ay talagang klarong-klaro na mismo yung kanyang campaign manager ay inaamin na yung ginawa nila on February 5th. So tapos sasabihin mo na makipagbati na wala na yung lahat ng mga na yan, kalimutan na. Sino bang makakalimot sitting president in waiting si VP Sara in 2028, no? Yun at nakakatawa na lang talaga yung binitiwan ng mga salita nitong si Bongbong Marcos, Admar. Opo, meron din siyang dalawang konklusyon kung bakit ganun yung sinapit sa nakalipas na halalan. Una raw, nagsawa na raw yung taong bayan sa politika. Pangalawa, hindi raw nararamdaman ng taong bayan dahil nakatutok daw sila sa mga malalaking proyekto. Ibi, anong masasabi mo rito? Kaya mas pagtutunan pa daw nila ng pansin itong mabilis na maramdaman ng taong bayan kasi mas nakatutok daw sila sa malaking proyekto, yung sa subway, dito sa health daw. Meron pa sila dito sa iba pa niyang mga sinasabi. Kung maikukumpara natin sa nakalipas na administrasyon, kasi marami din mga big ticket projects ang past administration, critical pa nga yung media sa kanya during that time ni FPRRD na makakatulong sana para ma-disseminate yung information, pero still, naabot pa rin sa taong bayan yung impormasyon at nabigyan pa rin siya ng magandang grado. Ngayon, 3 taon, hindi critical yung media sa kanya, sasabihin niya na, ay, hindi ramdam ng taong bayan. Ano sa tingin mo? Meron bang malalaking proyekto na dapat maramdaman ng taong bayan o talagang wala, kaya di maramdaman? Well, unang-una, dyan, Admar, yung 5,500 flood control projects, nasaan yun? If these are smaller projects, wala tayong nakikita. In fact, taon-taon talagang binabaha tayo. Ilang mga kababayan na natin ang namatay dahil nga dyan sa corruption-ridden flood control projects. Pangalawa, sinasabi niya na nakatutok sila sa big ticket infrastructure projects na hindi mararamdaman. 3 years into his term, in 2024 and in the 2025-2023 budget, in fact, no, yung big ticket infrastructure projects that are foreign and ODA funded has been relegated to unprogrammed appropriations. Meaning, walang allocation in the last 3 years at nilagay doon sa unprogrammed appropriations. Unprogrammed being, kailangan muna ng extra revenue, extra nakita ang gobyerno para i-fund doon sa big ticket infrastructure projects na yon. Pangalawa, tungkol doon sa mga big ticket, mga sinimulan yan ni Pangulong Duterte. And in fact, yung the biggest of all na sana ay meron talagang very large economic multiplier effect ay yung Mindanao Railway na dinifund by this administration. 3 years into his administration, nabalita nga ninyo kanina, ang sinasabi ng DPWH, maglalabas sila ng project monitoring that includes geotagging, blah, 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 and everything para makita daw ng taong bayan yung mga proyekto nila. Pangalawa, merong balita na inilabas na because of the age of San Juanico Bridge, meron daw gagawin na parallel bridge, no? Na panibago doon sa San Juanico. At ang sabi pa ng DPWH, nasa detailed engineering studies na raw ang disenyo ng pangalawang bridge na yan katabi ng San Juanico at they would probably finish it this year daw and then detailed engineering design by next year and hopefully start now the project by 2027. So, tingnan mo yun, no? Saan ba yung mga malalaking proyekto na sinasabi nitong si Bongbong Marcos, even sa health?
yung regional specialty hospitals ni Senator Bongo. Nasaan na ngayon? Ano na ngayon yung estado niyan? Talagang kailangan niya ng buong kapuluan for people not to travel anymore to Manila. So, I don't really know kung saan niya at anong tinutuko niya. Hindi man niya pinangalanan eh. Ano yung mga malalaking infrastructure projects na sinasabi niya na pinagtuunan daw nila. Opo, meron pa siyang nabanggit dahil siya daw, kumbaga mabilis yung utos daw, pero pagdating daw dito sa baba, marami daw, ito i-quote ko lang siya, pagka ako nag-utos, marami akong kukumbinsihin dito sa gobyerno pagka mayroon kang naisip na bagong initiative, bagong ideya, mabagal daw yung sa implementation na nito. Parang sinisisi nila na wala namang pagkukulang sa akin kasi ako meron akong mga plano, medyo mabagal lang dito sa baba ko. Maraming mga dito natin makikita yung kaibahan yung sa kanyang political will, EB. Tama, Admar, no? And it shows you that the former President Rodrigo Duterte is right on the money. This President Bongbong Marcos is a very weak leader. He is a very weak leader. He's a very weak president, no? Kasi if you make it as an excuse na hindi ma-implementa yung mga gusto mong ma-implementa because of the bureaucracy underneath you at ibig sabihin ay naiimpluwensyahan yung mga tao diyan sa loob at hindi ka pinapakinggan. Pag hindi ka pinapakinggan ng iyong mga subordinates, it means you're a very weak leader. So yung statement na yan, actually, it's Bongbong Marcos shooting himself in the foot, no? Telling the Filipino people na wala na akong magawa, wala akong power dyan kasi hindi nakikinig sa akin yung mga nasa baba ng liderato ko. In contrast to the leadership style of former President Duterte, no? Even if, kasi yung bureaucracy naman talagang mahina yan, pagka-gobyerno talagang mahina yung movement dyan. Pero if you compare it during the time of former President Duterte, talagang he has the political will. He was willing to spend his political capital if only to pursue his programs and projects. Masagasaan na sino masagasaan, pinapagalitan during cabinet meetings, sinosorpresa at pinupuntahan yung mga ahensya at mga head ng mga government agencies. No? So again, let me go back to what the former President Rodrigo Duterte said. Bongbong Marcos is a weak leader, and he is not just a weak leader for me, he is a very weak individual, a very, very weak man. Dito naman tayo sa kapapasok lang na balita after 3 years, EB, nanawagan ngayon ng courtesy resignation. Ngayon lang ito na balita. Si Marcos Jr. sa kanyang mga cabinet secretary. Basahin ko lang yung ilan sa kanyang mga quotes dito. Sabi niya, quote and quote, "It's time to realign government with people's expectation. This is not business as usual. The people have spoken and they expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act. This is not about personalities, it's about performance, alignment, and urgency. Those who have delivered and continue to deliver will be recognized, but we cannot afford to be complacent. The time for comfort zones is over." Anong masasabi mo rito? Meron na siyang gusto niya ng courtesy resignation sa mga cabinet secretaries sa EB. Dapat sana ginawa pa niya 2023 pa eh. Again, let's go back to what happened during the last 3 years. It seems to me na tama ang hinala ko na itong si Bongbong Marcos actually doesn't want to govern. Ayaw niyang mamahala, Admar. He just wants to be there for the perks, the privileges, and the fact that another Marcos has become a president, no? Probably thinking na pag na-elect siya ay ma-redeem na yung nasirang pangalan ng tatay niya. Pero ayaw niyang mag-govern, ayaw niyang mamahala, ayaw niya talaga na to do the most painful and very hard policy decisions. So kaya ngayon, sa tingin niya, mali siya for the last 3 years,
ginagawa niya ito probably to appease the voters because mind you, yung turnout ng local absentee voters, no? Grabe, Admar, no? Yung local absentee voters is composed of our military and uniformed personnel, AFP, PNP, mga teachers, and some journalists and media practitioners. Overwhelmingly, ang binoto ng local absentee voting of about 57,000 voters ay Duterte plus 2, plus Busita, plus Kerubin. Ni isang alyansa wala doon. That is a very telling message. That is a very, very poignant message to this administration na mismo ang mga trabahante sa gobyerno na hindi makalabas sa kanilang mga sentimento for fear of reprisal and retribution by the leadership of this government, pinakita yung kanilang totoong sentimento doon sa kanilang mga balo-balota. Yun siguro ang isa sa mga mensahe na tinitingnan ni Bongbong Marcos at narinig niya yun, and I doubt over the next 3 years, lalong-lalo na with the impeachment of VP Sara getting traction and would probably be discussed during the last few session days of the 19th Congress, ewan ko if Bongbong Marcos will still have the political capital and the political grit, no, to affect whatever changes that he wants to doon sa kanyang kabinete. Of course, sino ba naman? Courtesy resignation ka, therefore magko-courtesy resignation ka. Second, it's another question, it's another thing kung tatanggapin ba ng Pangulo yung kanyang ang courtesy resignation mo. Pangatlo, sino yung ipapalit at mayroon bang willing na to step up? Just three years, no, barely into this administration's last 3 years nga of presidency. Opo. Sa tingin mo ba, kasi ang regular talaga, every administration, pag last 3 years, nagiging lame duck na yan, no? Ang kaibahan lang dito kay former President Rodrigo Duterte, doon pa rin yung ano. Pero napaaga ba ang kay Marcos Jr.? Well, actually, in 2023, he was already lame duck. Well, in fact, 2022, lame duck na rin siya because alam naman natin that the one in control nga is Lisa Marcos, his wife, and Martin Romualdez, the speaker. Alam naman natin yung talagang titingnan mo yung mga ayuda. Even the Senate cannot do anything about AKAP. No? Twice na talagang in-insert ng liderato ni Martin Romualdez yung AKAP. Sino ang nagbenepisyo nun? Yung mga kongresista. Ginawa nilang pambili ng mga boto ng mga kongresista this election. At unfortunately, at so sad to say, na 81% or 86% of all those people, of all those congressmen na pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte were re-elected into office. In fact, dito sa Cebu nga, no, 8 of the 9 who signed the impeachment of VP Sara na re-elect even if Gwen Garcia was defeated. Admar. Opo. And buong pinagmamalaki pa ng Marcos administration noon na lahat ng mga gabinete nila ay talagang dumaan sa masusing pagsusuri. Tapos ngayon, nakita natin yung performance, medyo late lang niya na-realize siguro ang naging resulta ng kanyang pamumuno at ito yung nangyari. Ngayon lang ba siya nagising or dahil nasa huling bahagi na siya ng taon na kailangan niya na magpabango ulit? Kasi talagang kung pagbabatayan natin yung kasaysayan, ang mga administrasyon talaga pabagsak na yung rating niyan eh. Sa huling part ng kanyang termino, pabagsak lang yan. Ang may kaibahan lang talaga itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pataas pa. Tama, no? Going back to the failure of his cabinet, pinaka-ebidensya niyan, Admar, tingnan mo, yung Presidential Communications Office, yung PCO. Pang-ilan na bang cabinet secretary yung chief ng PCO? Pang-anim na ata in less than 3 years. Now there is talk that Jay Ruiz will be given the boot, no? Na papalitan. No? If you are changing your communications secretary
as often as you change your underwear, it means to say there is something wrong with your government and how they communicate whatever it is that you are trying to communicate. Pangalawa, yung sinasabi niya na mga kabinete niya ay dumaan sa butas ng karayom, kumbaga, because of their expertise. No, I would agree. There are people there, in fairness to the cabinet members, no, that have the credentials, no, talagang magaling sa kanilang field of expertise. Ang problema kasi, Admar, yung policy direction ay hindi manggagaling sa kanila. On an advisory and execution mode lang sila. Yung policy direction and the policy setting will come from the executive sa Pangulo and the legislative na siyang gumagawa ng mga batas if kailangan ang mga polisiya na dapat ipatupad. So therefore, kailangan niya ng political clout, no, from the executive, no. At yun na nga sinasabi mo, the last 3 years itong si Bongbong Marcos is trying to appease, no, his members of the cabinet or the bureaucracy, and probably doon sa the legislation, sa legislative department, lalo-lalo na sa Senado, kasi yung Senado na lang ang may parang influence itong si Bongbong Marcos, no? Kasi hindi na talaga mapigilan yung pinsan niya na si Martin Romualdez diyan sa mababang kapulungan, Admar, no? And it would be very interesting to look and see how Bongbong Marcos will be destroyed ultimately by his own allies din, no? What comes around goes around. Gusto niyang pabagsakin yung kanyang kaalyado na si Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte. Ngayon naman, I think, ipapabagsak naman sila ng kanyang mga kaalyado ngayon. Namely, the Akbayan-led Risa Ontiveros doon sa Senado and yung mga minions ni Speaker Martin Romualdez doon sa Kamara de Representantes, Admar. Opo, huli na lang siguro, Sir AB, kung magtatagumpay si VP Sara dito sa impeachment na ito, yung endgame ay sa ICC na. Anong tingin mo? Well, tama, no? And I don't know kung, I think yung 19th Congress, ministerial lang yan, no? Na impeachment, no? Kasi nga, ano na lang sila, about 6 session days, no? So hindi naman po pwede na we all knew, no, looking back at history, yung corona trial lasted about 6 months, no? So I don't think yung pagtatakol ng impeachment ni VP Sara will progress, no, into a full-blown trial. Mag-constitute lang yan into an impeachment trial court yung Senado, and then eventually they will be run over by events, no, of the 20th Congress assuming office by July 1st. Ang next tanong dyan is kung yung 20th Congress is allowed ba by law, by the Constitution, para hilahin yung impeachment complaint ni against VP Sara Duterte from the 19th Congress into the 20th Congress, at itatakol ba nila yan having the same form and substance, having the same signatures and signatories, na yung iba dyan ay wala na, hindi na nakapwesto dahil hindi na halal o nag-expire yung kanilang mga termino. That will be the most interesting part. Again, ICC is there. Kudos to the defense team of former President Duterte. And I think na yung international community now is looking at us, the Philippines, no, with under the microscope, kumbaga, no, and under the spotlight of international media. So very interesting times, no, ahead of us, Admar and Jade.